Kumusta naman ang pag-review mo para sa darating na board exam? Tanong sa akin ni Tito Lex, ang papa ng best friend kong si Amira. Napaangat ang tingin ko sa kanya. Okay naman po. Minsan lang, parang nakaka-pressure. Sabi ko na may ngiting alanganin. Binaba niya ang diaryong hawak at tumingin sa akin. Normal lang yan. Ganyan na ganyan din ang nafe-feel ko nung mag-take ako ng board sa engineering. Sabi niya na pinapagaan ang aking loob. Basta, mag-focus ka lang. Dagdag niya pa. Paano naman po ako makakapag-focus kung nasa harapan ko kayo? Natutup ko ang bibig ko sa nasabi. Dapat ay sa isip ko lang yun. Napatingin sa akin si Tito Lex. Am I distracting you, Nina? Napalunok ako. Hindi naman po. Halos utal kong sabi. Sabi niya. Kasi pakiramdam ko, ako ang masyadong nadidistract sa'yo. May kakaiba sa himig ng boses niya. Nanunukso at nangaakit. May mga emosyong hindi mo sinasadyang maramdaman. Ngunit kung ang mga aksyong ito ay may kaakibat ng aksyon na mali, dapat matatag ang loob mong ituwid ito at itama. Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nina. Hindi ko tunay na pangalan. Ako po ay 24 years old. Currently reviewing noon para sa board exam. Nangyari ito 2 taon na ang nakararaan. Noong tumira muna ako sa bahay ng best friend kong si Amira sa Quezon City. Si Amira, siya yung tipo ng taong masayahin, malakas tumawa at laging maraming plano. Samantalang ako, tahimik lang. Mas gustong magbasa o makinig sa tunog ng ulan habang nagre-review. Nang i-offer niya na roon muna ako tumira sa bahay nila habang nagre-review, kahit nahihiya ay tinanggap ko ang kanyang alok. Malapit kasi sa review center. At sabi niya, wala ka namang dapat ikahiya. Para na rin naman kitang kapatid. Ang bahay ni na Amira ay malaki. Pero napakatahimik, Miss Roxy. Ang mama niya ay si Tita Lenny. Madalas nasa probinsya para magbantay sa may sakit niyang nanay. At ang papa naman niya ay si Tito Lex, isang engineer. Bilang lamang kung ilang beses ko siyang makita. Nung dumating ako sa kanila ay nakaupo siya sa porch. Nagkakape, tahimik lang habang nagbabasa ng dyaryo. Yung tipo ng presensya na hindi mo maipaliwanag. Hindi intimidating, pero may bigat yung dating. Magandang umaga, Nina. Sabi niya noon sabay ngiti na parang pilit. Ngumiti ako pabalik. Magandang umaga rin po, Tito. Nakaramdam ako ng kakaibang tensyon. Hindi dahil may mali, kundi dahil parang masyado siyang marahas sa katahimikan niya. Tuwing umaga, sabay kaming nagkakape sa mesa. Si Amira naman ay madalas tanghali nang gumising. Doon nagsimula yung mga sulyap na hindi ko alam kung sinasadya o ako lang ang nag-aakalang may ibig sabihin. Isang beses, habang nilalagyan ko ng kape yung tasa ko, aksidente kong nabuhusan yung kamay ko ng mainit na tubig. Mabilis niyang inabot yung mga kamay ko. Careful, mainit yan. Yung init ng tubig, napalitan ng init ng balat niya sa kamay ko. Saglit lang yon, pero parang tumigil yung oras sa akin. Mula noon, naging maingat ako, Miss Roxy. Pero hindi ko rin maiwasang mapansin kung paano siya tumitingin minsan. Ilang linggo rin ako nakatira kina Amira bago nangyari yun. Sanay na akong makita si Tito Lex sa umaga. Naka-polo shirt, laging may hawak na mug. Si Amira naman, laging late magising. Madalas ay tulog pa kapag lumalabas ako ng kwarto. Hanggang isang araw ay nagpaalam siya. Bes, gusto sana kitang yayain kaso busy ka naman. Hindi muna ako dito matutulog ha. Birthday kasi ng pinsan ko tapos 2 night kami sa resort. Ganun ba? Sayang naman, hindi ako makakasama. Sagot ko naman sa kanya. Okay ka lang ba mag-isa rito? Pero anyway, may Tito Lex ka naman, hindi ba?
Biro niya sabay tawa. Hindi ko alam kung anong klaseng biro yon, pero natawa na lang din ako. Doon nagsimula ang 2 araw na tila humaba ang mga oras. Unang umaga pa lang, ramdam ko agad yung katahimikan ng bahay. Walang ingay ni Amira, walang tunog ng cellphone niya at walang tawanan. Ang naririnig ko lang yung tunog ng mga daliri ni Tito Lex sa keyboard. Maaga ka pa rin nagigising kahit weekend? Sabi niya habang inalis ang tingin sa laptop. Sanay na po, Tito. Hirap pong matulog kapag alam kong may kailangan akong aralin eh. Ngumiti siya. Ganyan din ako dati. Lalo na kapag may deadline. Masipag ka din po siguro dati, Tito. Sakto lang naman. Nang tanghali ay nag-offer siyang magluto. Kumakain ka ba ng adobong manok? Tanong niya habang naggagayat ng bawang. Oo naman po. Basta ba ay hindi maalat? Biro ko pa. Hindi ako nag-aasin masyado. Sabi niya, lahat ng sobra, nakakasawa. Hindi ko alam kung bakit, pero nanahimik ako pagkatapos niyang sabihin yon. Simple lang yung mga linya niya, pero parang may ibang kahulugan, Miss Roxy. Kinagabihan ay nagkasabay kaming manood ng TV sa sala. Hindi ko naman gustong umupo ron, pero nagkataon lang. May commercial sa TV na tungkol sa pamilya. Isang tatay, isang nanay at isang anak. Matagal ko nang hindi kasama si Lenny na manood ng ganito. Sabi niya bigla. Tumingin ako sa kanya. Busy po ba siya? Tanong ko. Parang hindi na rin kami nagkikita kahit magkasama kami sa bahay. May lungkot sa boses niya. Yung tipo ng pagod na hindi dulot ng trabaho niya. At sa isang saglit, hindi siya naging tatay ng kaibigan ko. Isa lang siyang lalaking parang nauubos. Umaga kinabukasan, ay rinig ko na agad ang patak ng ulan sa bubong. Walang masyadong liwanag na pumapasok sa bintana. Puro kulay abo lang sa paligid. Bumaba ako para magtimpla ng kape. At doon ay nakita ko siya. Si Tito Lex. Walang suot na pang-itaas, tanging tuwalya lang sa kanyang leeg. Hindi ko alam noong mga panahon na yon kung saan ako titingin. Sanay akong makita siyang nakapolo o may suot na kwelyo. Pero ngayon, iba, Miss Roxy. Parang wala na yung tatay ni Amira na kilala ko. Maaga ka, sabi niya ng pausang boses. Hindi po ako nakatulog kagabi ng maayos. Napakalakas po ng ulan. Tumango lang siya sabay lapit sa coffee maker. Gusto mo ba? Ako na. Bago ko pa masabing hindi na po, nakatayo na siya sa tabi ko. Ramdam ko yung init ng balat niya kahit hindi kami magkadikit, Miss Roxy. Pagkaabot niya sa akin ng tasa, ang lamig ng mga kamay mo. Sabi niya bigla. Napatingin ako sa kanya. Siguro dahil lang po sa ulan. Ngumiti siya ng bahagya. O baka naman, natitense ka sa akin. Hindi ko alam kung biro yon. At hindi ko alam kung bakit ako natahimik. Pagkatapos ng ilang segundo, humakbang ako palayo. Pero naramdaman kong nakasunod ang mga tingin niya. Ramdam kong sinusundan ng mga mata niya ang bawat galaw ko. Kung paano ko inayos ang buhok ko at kung paano ko lumunok para mawala yung kaba. Doon ko unang naramdaman yung takot. Hindi dahil baka may mangyari, kundi dahil baka hindi ko na rin kayaning pigilan pa ang sarili. Nang hapong yun, habang nag-review ako sa mesa, naririnig ko siyang naglalakad sa sala. Wala naman siyang sinasabi, pero ramdam ko na naroon lang siya. At bawat pagdaan niya sa likuran ko, parang may mabigat na hangin na sumasabay. Hanggang sa bigla siyang tumigil sa likod at nagsalita. Sipag mo, sabi niya. Wala naman po akong ibang gagawin. Sagot ko at hindi tumitingin. Baka kailangan mong magpahinga rin minsan. Yung magpahinga na sinabi niya, hindi ko alam kung payo ba o paanyaya. Isang araw ay nagdala siya ng merienda.
Mainit pa yan, sabi niya. Salamat po tito, sagot ko nang halos pabulong. Nang dumampi yung mga daliri niya sa kamay ko, pareho kaming napahinto. Naramdaman kong masyado na akong lumalapit sa isang bagay na hindi ko dapat lapitan. Pero minsan, ang kasalanan hindi naman palaging mabilis. Madalas, dahan-dahan siyang lumalapit. Hanggang mapansin mong yakap ka na pala nito. Kinabukasan ay sinubukan kong umiwas. Nagkulong ako sa kwarto buong araw. Pero ng gabi, bumukas ang ilaw sa sala. Yung ilaw na galing sa lampshade. Pamilyar at nakakaakit. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para bumaba. Siguro gusto ko lang makita kung naroon siya. At oo, Miss Roxy. Nandun siya. Nakahilig sa sofa, nakapikit. Hawak ang isang baso ng tubig. At nang maramdaman niyang naroon ako, iminulat niya ang kanyang mga mata. At doon, nawala ang lahat ng dahilan ko para umiwas. Hindi siya nagsalita. Pero sa mga mata niya, may tanong na pareho naming nasagot kahit walang lumalabas na salita. Ilang sandali lamang ay naramdaman ko ang pagdikit ng kanyang labi sa akin. Napakapit ako sa kanyang dibdib. Nang hapitin niya ako palapit sa kanya. Hindi natin dapat ito ginagawa. Sabi ko sa pagitan ng mga halik. Halos hindi lumabas ang mga salitang yon sa bibig ko. Tumango siya. Alam ko, natutulog na siya. Sagot niya ng mahina. Doon ko unang narinig ang boses niya na punong-puno ng pagnanasa. At ang mga kamay niya ay naging abala na. Habang ako naman ay nalulunod sa kanyang mga halik. Hanggang sa natagpuan na lamang namin ang aming mga sarili sa loob ng kanyang silid. Hinihingal, pinagpapawisan, at ang impit na mga daing. Nang gabing yun, tumugon kami sa tukso, Miss Roxy. Pareho kaming nadarang sa init ng aming mga katawan. Hindi na namin natanggihan ang tawag ng makamundong kaligayahan. Mabilis na nangyari ang lahat. Wala kaming naging usapan. Walang kami. Pero sa bawat umagang sumunod at sa bawat sulyap at paghinga, naroon pa rin yung kasalanang hindi na namin kailanman pinangalanan. Pagkatapos ng gabing yon, parang may bago kaming unawaan ni Tito Lex. Hindi kami nag-usap tungkol sa nangyari. Pero alam naming pareho na kung sakaling magtagpo ulit ang gabi at katahimikan, hindi na kami lalaban. At nangyari nga. Hindi lang isang beses, hindi lang isang gabi. Ang mga araw ay naging normal. Nagkakape ako sa kusina, nag-aabot siya ng tasa na parang walang nangyari. Nandyan pa rin yung, salamat po tito, at mag-iingat ka Nina. Pero sa pagitan ng mga salitang yon, may mga titig na parang yakap. Mainit, bawal. Gabi-gabi kapag tahimik na ang bahay, may mga yabag na maririnig sa pasilyo. Alam kong sa kanya yon at hindi ko kailanman tinanong kung bakit siya parating dumadaan sa tapat ng kwarto ko. Dahil pareho naming alam kung bakit. I can't get enough of you, Nina. Paanas niyang sabi habang pinaulanan ako ng halik. Puro pagsinghap at pinipigil na daing lamang ang kaya kong itugon sa kanya habang abala ang kanyang mga kamay. Parang bawat minuto, gusto kang maramdaman nitong mga kamay ko. Aniya, hanggang sa muli kaming nilukob ng hindi matanggihang temptasyon. May isang madaling araw din at nagising akong may sinag ang buwan sa mukha ko. Pagbukas ko ng mata, nandun siya, nakatayo sa pinto at mariing nakatingin sa akin. Dahan-dahan siyang lumapit at hinaplos ang aking pisngi. Napadaing ako nang maramdaman ang bigat niya. At nang umagang yon, ibang agahan ng aming pinagsaluhan. Ngunit tao pa rin naman ako, Miss Roxy. Inuusig din ng sariling konsensya. Sa tuwing naiisip ko si Tita Lenny at ang kabaitan niya sa akin,
kung paano niya ako itinuring na hindi iba ang kanyang pagtanggap sa akin ng buo. Hindi ako pinapatulog ng maayos sa gabi. Habang abala siya, heto ako at malapit ng masira ang pamilyang pinakaiingatan niya. Isang beses pa niyan ay tinanong niya ako, "Kumusta naman ang pananatili mo rito, anak?" Mapait akong napangiti sa tawag niya sa akin. "Anak." "Okay naman po, tita. Maraming salamat po sa kabutihan niyo." Ngumiti siya sa akin. "Walang anuman. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Tsaka, hayaan mo na ang tito mo kung sobrang seryoso minsan ang mukha. Ganyan na talaga yan siya." Napayuko ako. Kinakain ako ng konsensya sa isiping hindi naman seryoso ang mukha nito. Pilyo pa nga kapag pumapasok sa aking silid. Pero minsan ay nagiging bulong na lamang ang usig ng aking konsensya at natatabunan ito ng sigaw ng tukso na kahit anong pilit ay hindi ko mapigilan at matanggihan. Kapag mag-isa ako ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko si Amira at maging si tita. Pero kapag magkasama kami ni tito ay nawawala ang mga babala. Hindi ko na naririnig ang mga paalala ng aking konsensya. Ganun tumagal ang mga araw. Parang nakikihiram lang kami ng umaga. Nakikigamit sa liwanag na hindi naman talaga sa amin. At kahit walang usapan, alam naming pareho ni tito na darating din ang dulo. Walang forever sa kasalanan. Laging may katapusan, kahit gaano mo pa ito ipilit na itago. Matapos ang mga gabing binabalikan ko pa rin hanggang ngayon, dumating ang isang umagang hindi ko inaasahan. Yung umagang tila binigyan ako ng pagkakataong pumili. Manatili sa dilim o umalis habang may natitira pang liwanag sa akin. Nang umagang yon, si Tita Lenny ang unang bumungad sa kusina. Ngumiti siya, pagod pero magaan. "Good morning, Nina." "Nako, buti ka pa, early riser." "Yung kaibigan mo, palaging tinatanghali ng gising. Halika na at mag-agahan." Doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Habang siya ay walang kamalay-malay, ako naman ay hirap huminga sa bigat ng lihim na nilulunok ko araw-araw. Gusto kong umiyak, Miss Roxy. Gusto kong magtapat sa kanya at sabihin ang lahat-lahat. Humingi ng tawad. Ngunit hindi ko magawa. Natatakot ako at hindi ko maibuka ang mga bibig ko. Pagkatapos niyang umalis noon, ay nagmadali akong nag-impake ng aking mga gamit. Pagkatapos ay naglakad ako papunta sa beranda. Nandun si Tito Lex, tahimik na nagkakape. Walang salita pero sa mga mata niya, alam kong pareho kaming pagod. Hindi lang sa gabi, kundi sa kasinungalingan. Napatingin siya sa akin at dumapo ang mga tingin niya sa maletang nasa tabi ko. Napakunot ang noo niya at nagtanong, "Aalis ka na?" Tiningnan ko siya. Yung lalaking minsan kong pinanood mula sa malayo bilang tatay ng kaibigan ko. At ngayon, isang kasalanang kailangan kong bitawan. "Hindi ko na kaya, tito." Mahina akong sabi. "Hindi ko na kaya ang ginagawa natin. Dahil kahit gaano ko pa po kagusto, pamilya naman ang best friend ko ang kapalit." "Nina, hindi naman nila malalaman." Aniya. Marahas akong napatitig sa mga mata niya. Walang sikreto na hindi nabubunyag, tito. Paano kapag nalaman ni tita? Ano na lang sasabihin niya? Wala siyang ibang ginawa kundi ang maging mabait sa akin. At heto ko, kumakabit sa kanyang asawa. At ano na lang ang sasabihin ni Amira kapag nalaman niya? Paano niya kakayanin yung sakit na idudulot natin sa kanya? Na ang best friend niya at papa niya ay may ginagawang milagro sa likod nila? Mahaba akong litanya sa kanya sa mahinang boses. Takot na baka marinig ni Amira. "Nina," sabi niya, "wala na ba talaga akong magagawa para mapigilan ka?" Mabilis akong umiling. Buo na po ang desisyon ko, tito.
Kung ano man po ang problema niyo ni tita, ayusin niyo po para kay Amira. At ako, habang buhay ko pong pagsisisihan to. Umalis akong hindi na lumingon, Miss Roxy. Nang makalipat ay tsaka lamang ako nakapagkita kay Amira. Nagdahilan lang akong nagmadali ng araw na yon at hindi na inistorbo ang kanyang tulog. Nagtanong siya kung bakit, pero wala akong sinabi. Ginawa kong alibay na sasama na lang muna ako sa kapwa ko reviewers. Mabuti na lang at naintindihan niya at hindi na muling nagtanong pa. Mula ng mga pangyayaring yon, matagal bago po ako nakabangon. May mga gabing hindi pa rin ako makatulog dahil sa konsensyang umuusig sa likod ng isip ko. Nakikita ko pa rin naman si Tito mga ilang beses matapos ang lahat ng yon. Mahirap siyang iwasan, lalo na at best friend ko ang kanyang anak. Ngunit hindi na rin ako nag-o-overnight sa kanila. At magiging sinungaling ako, Miss Roxy, kapag sinabi kong hindi ako naapektuhan kapag nakikita ko siya. Ilang beses niyang sinubukan na kausapin ako, pero parati akong umiiwas. Ayoko nang maulit ang pagkakasala naming yon. Nakalabas na ako mula sa pagkakakulong sa tukso. Bakit pa ako babalik upang malulung ulit? Ngayon, Miss Roxy, ay isa na po akong ganap na guro sa isang pribadong paaralan. May mga sandaling bumabalik ang mga laalang pilit kong ibinabaon. Ngunit masasabi kong unti-unti na akong nakakabangon. Hindi pa naman po ako sumusuko sa buhay pag-ibig. Ngunit ngayon, sisiguraduhin kong sa tamang tao na, Miss Roxy. Walang sabit, hindi dahil sa tukso, at hindi na palihim. Normal lang po ang magkamali. Ngunit kapag paulit-ulit mo na itong ginagawa, hibang ka na. Kaya't hanggat maaga pa, hanggat kaya pa, umalis ka na riyan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbibigay ng inyong oras. Lubos na nagmamahal, Nina.